kanyang mga pamilya dito. So, another family reunion. Diba pa? So, di ba sa family reunion, may sayawan, may kantahan. So, ang mahalaga dito sa atin, may Word of God tayo. The best family reunion. Amen. Let's start our first. Samahan niyo po ako sa konting panalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Samahan niyo po kami muli sa simula hanggang matapos po ito. Salamat sa buhay ni Pastor. Salamat sa kanyang mga Word of God, Panginoon, na pinapapakinggan po namin, Panginoon. At cover this Holy Spirit, Panginoon. Sa ito pong lugar na ito, Panginoon, sa bansang ito, lalo na po sa mga nangangailangan po ng mga extra protection, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at sa mga kapatiran naming wala pa dito, Panginoon, kayo na po ang sumama sa kanila, Panginoon, na makarating sila ng maluhati dito, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Are you ready to get up? Wow! Everybody, let's get up our hearts, our mind, our soul to praise the Lord. Hallelujah! Oh, hallelujah! Praise the Lord! Get up, everybody! Get up! Let's get up! Hallelujah! Get up! Everybody get up! Let's get up! With every breath that I take, I praise you. With every move that I make, with everything that I am, I praise you. There is no other way. We stand together with hearts joined as one. We'll give you glory for all you have done. Everybody get up, get out and praise Him. Everybody get up and praise Him. Everybody get up if you're free and give Him the praise. Every breath that I take, I praise you. With every move that I make, with everything that I am, I praise you. 'Cause there's no other way. We stand together with hearts joined as one. We'll be the glory for all you have done. Everybody get up if you love Him. Everybody get up, get out and praise Him. Everybody get up if you pray and give Him the praise. Everybody get up if you love Him. Everybody get up, get out and praise Him. Everybody get up if you pray and give Him the praise. You, everything's all for you, living each day for you, everything's all for you, oh, 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 you, everything is all for you, living each day for you, everything is all for you, oh, 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 you, everything is all for you, living each day for you, everything is all for you,
Everyone praise the Lord. Come on, church. Everyone having fun? Amen. Come on, let's sing praise. Let's sing God. This is the sound of a generation. This is our song. It's a declaration. We will all rise with a burning passion. All of your name, Jesus. Come on. Everyone, everyone, get up on your feet and sing. 'Cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Come on, everyone. Everyone, everyone, get up on your feet and sing. 'Cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Let's celebrate. Come on, everybody, clap your hands. Let's praise them to God. This is the sound of a generation. Come on, let's declare. This is our song. It's a declaration. We will all rise with a burning passion. All of your name, Jesus. Come on. Everyone, everyone, get up on your feet and sing. 'Cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Come on. Everyone, everyone, get up on your feet and sing. 'Cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Let's celebrate. Come on, let's make some noise for God. We dance 'cause we are free. We have the victory in your authority. You've set us free. You set us free. We dance 'cause we are free. Come on, let's dance. We have the victory in your authority. You set us free. You set us free. Come on, we dance. We dance 'cause we are free. We have the victory in your authority. You set us free. You set us free. Everyone, everyone, get up on your feet and sing. 'Cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Everyone, everyone, get up on your feet and sing. 'Cause we have the victory in Jesus' name. Let's celebrate. Let's celebrate. Come on, let's make some noise for God. Hello. Nag-enjoy po ba lahat sa presensya ng Panginoon? Celebrate niya daw, sabi ng kanta. Let's celebrate. So please welcome Brother Romel sa kanyang message para sa atin. Pastor Romel pala. Praise God.
supposed to be, yung pong exhortation ko sana po ay para po sa mga sa amin sa music. But I believe na it's not only this message is not only for the music ministers, kundi po para sa lahat. Kundi because the message for today, short exhortation po, is all about serving God. So can I read the text po natin sa Genesis 4, andun po, starts on verse 4. Now Adam knew Eve, his wife, and she conceived his wife, sana po, and she conceived and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. Then she bore again, this time his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. In the process of time, it came to pass that Cain brought an offering of the fruit of the ground to the Lord. Abel also brought of the firstborn of his flock of their fat, and the Lord respected Abel and his offering, but he did not respect Cain and his offering, and Cain was very angry at his countenance fell. Let's pray. Lord, purihin ka, Panginoon Diyos. Salamat sa oras na ito, Panginoon Diyos, at we entrust to you everything, Panginoon Diyos, at tago mo lamang ako sa iyong likuran upang ikaw makita sa iyong mensahe sa oras na ito, Panginoon Diyos, ang exhortation, Panginoon Diyos, ay kayo ang manguna at maunawaan, Panginoon Diyos, at may pamuhay namin ang mga salita mo. Once again, to you all the glory, Father. This we pray in His mighty name. Amen. Hallelujah. Pwede na po tayo umupo at pwede pong mahiram yung remote. Said before, tuwing monthly po, meron wala pong foreigner dito po, no? Ay, salamat. So we can, except Jay, just translate it to Jay, to Jonathan. So, as I've said before that, kasi sa every month po, meron pong, sa amin may input po si Pastor at bilang sa minister po, sa music ministry, we have to exhort. At yun po kasama sa aming usapan. At this time, sabi ko nga po kay Pastor, i-share ko na lang po ngayon at this message is not only for music ministers, kundi para sa lahat po. But take note po sa mga music ministry po. Ba lumabas po sa test ito. Ang biro lang po. At ang gusto pong i-share sa oras na ito is about serving God. Serving the Lord. Amen po. So, ang aim po natin is how should we serve our God? I know that some of us here are already serving God or maybe mostly, but is it enough what I'm doing to the Lord, to the kingdom of God? What should I do? Yung pong ating alamin po natin sa ating magrema po sa ating sarili kung sapat na po ba yung aking ginagawa sa kingdom ng ating Panginoon Diyos. And po, doon po ang ating pag-aralan. At bago po ako mag-share, meron lang po akong ikwento, ito, tungkol po sa basketball. Sino po nakakilala kay, I think, basketball, kay yung Kaloy-Loy Saga? Kilala mo ba? Hindi. That player po daw yan ng 1960s ba? Noon yun. Noon, hindi ko po, Carlos, yung panahon na yon hindi ko po naabutan, kwento lang po yung tatay ko yata, na yung panahon daw na yun, ang Philippines po ay nangunguna kilala sa basketball, Asia yata o buong mundo. Isa po siyang manlalaro, ibig ko sabihin, siya isang mahusay, isa pong mahusay na manlalaro. At tapos ang naabutan ko na po, sila Jaworski na, sila Freddie Webb, ewan kung kilala niyo yung mga yon. Sa mga kasabayan ko po siguro. But
At that time, sila po ay naglalaro sa national team ng Philippines. Ang nagcha-champion po sila, ibig sabihin yung magagaling pong manlalaro ng Pilipinas ay kasama po sa national team. But lately, yung mga bagong kapanahunan na ngayon yata, generation, at yung mga nung minsan nanood ako o kaya nabalitaan ko, ang Philippines, hindi na po nangunguna sa basketball. At yun po, yung ibang magagaling po sa atin, yung mga professional, hindi po sila sumasali sa national team. Bakit po? Sa mga rason, sabi nila, if I play sa PBA, malaki po yung bayad nila. At sabi po ng isa, ewan ko kung totoo, kung maglalaro ako sa national team, how about if ma-injure ako? Hindi sila makapaglaro sa yung pong professional na malaki ang bayad kasi they are being paid millions po yata. Samantala, kung maglaro sila ng national team, I don't think na mare-receive po nila yung ganun. Di po ba? At kung meron yata naglaro sa national team at medyo yung kanyang talon po ay medya lang. Hindi po niya ibinibigay yung buong, kasi baka ako ma-injure, baka pagtalong ko, pag bumagsak ko, mapilayan ako. Paano na yung pag naglaro ako, hindi na ako matanggap sa PBA o kaya team nila? Because paano na po yung bilang Pilipino, di po ba? Na ibigay po niya yung karangalan ng bilang Pilipino sa Pilipinas. Kaya yung bandilan Pilipinas parang hindi na nga yata nakilala. Parang ganon. I don't know now kasi wala na akong balita. So, dito po, kaya ko po na i-share sa ang introduction yun, patungkol po ang pag-usapan natin sa serving God. And po, in the verse that we have read, one point po o isa pong nangunguna nakita ko pagsilbi sa ating Panginoon is God wanted us to give our best to God. Amen po ba? If we read this one, ang sabi po kay hindi ko po ituloy. Amen po ba? Doon po sa ating nabasa, si Cain po ay isa pong si Abel ay isang keeper of sheep at si Cain ay tiller ng ground. Subalit sino po sa kanila ang kinalugdan ng ating Panginoon Diyos nung bilang Abel po? Bakit po? The best, parang ganun. Kaya po, yung pong ang firstborn of his flock and yung pong mataba, yung pong hinandog niya sa ating Panginoon Diyos ay yung kanyang special na gawa. At si Cain ay bagamat naghandog din po siya, pero hindi po yun na yung tinignan ng ating Panginoon Diyos. Kaya po, sa ating pagsisilbi, if we serve God, bakit hindi po natin ibigay yung the best? Amen po ba? Yung ating oras, yung ating energy. Amen po? Yun po ang unang-una. Ang pangalawa po, sa ating pagsisilbi, ay, yes, ito po, God wanted us to give our best in serving Him. Amen po? Kaya po sa ating kasama na po yung oras natin, yung ating effort, kung ano man po yung ating ministry sa church. Amen po ba? Next, I want to share is, I think hindi ko po nailagay dyan, sa Romans 12:1, ba't ang dami ko nalaktawan? Tama ba ito nagawa ko? Ewan po. Ewan ba? Bata parang lumaktaw po ako. Hindi ko na lang po. Hindi ko po yata na ilagay. Second po is, present ourselves in a living sacrifice, holy and acceptable to God. Yung i-offer po natin, ito po makikita po natin sa Romans 12:1. Kung meron po kayong Bible, pakibasa na lang po. Hindi ko po naayos yata kasi kaninang umaga ko po ginagawa ito. Basahin ko po sa Romans 12:1. Therefore, I argue, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Amen po.
kung sa ating pagsisilbi po sa ating Panginoon Diyos, yung pong buhay natin ay i-serve po at yung pong ibigay po natin sa ating Panginoon Diyos. Yung pong andun yung kalinisan natin, andun po yung holiness po natin. Sorry po. Hindi ko po silent. Yun po ang dapat, kundi andun po yung dapat yung holiness natin. Amen po ba? Yung pong ating pagsiserve sa ating Panginoon Diyos ay, kasi kung meron pong itinatago, karumihan ng ating puso, ay hindi po yun kalugod-lugod ng ating Panginoon Diyos. Ire-reject po ng ating Panginoon Diyos yung ating pagsisilbi. Amen po ba? Ang ating pangatlo po ay serve God with our spiritual gift, with our talents. Alam ko po na meron pong pinagkalooban dito ng mga talents, kung ano man yun, sa pag-awit, sa pananalita, pag-share ng Word of God, kahit man sa pagluluto, kahit ano po, meron po tayo noon. Kaya sa Romans 12 po, simulan ko po sa 6. I don't know if I put it here, hindi po yata. Romans 12, sa verse 6 po, having then gifts differing according to the grace that is given to us, let us use them. If prophecy, let us prophesy in proportion to our faith. Or ministry, let us use it in our ministering. He who teaches in teaching, he who exhorts in exhortation, he who gives with literally, and he who leads with diligence, he who shows mercy with cheerfulness. Kaya po yung pong ating nalalaman, huwag po nating itago, huwag po natin ilagay sa kahon at hindi na makita. Sabi nga po, yung ilaw natin, huwag daw po ilagay ito po minsan mensahe ng ating pastor, huwag po ilagay sa ilalim ng kama, kundi dapat magningning at makita. Amen po ba? Kaya kung may tinatago po kayo, huwag nakakaalaman, talents, huwag nyo na pong itago, ilabas nyo na po. Amen po? Hallelujah. At ang pang-apat po sa ating paglilingkod is do not use our weaknesses as an excuse of not serving God. Meron po tayong strength, meron po tayong weaknesses, but sometimes sinasabi po natin, meron weakness ko yan. Hindi ako dapat para sa diyang ministry. Kilala po niyo si Paul? Amen. Alam niya. Paano niyo ma-describe si Paul? Tahimik. Alam po ninyo, minsan po, sabi po ang aking asawa, si Paul hindi nagsasalita. I-share ko po, nung ako po'y ganyang edad, ganun na ganun po ako. Hindi po ako nagsasalita, di ako kumikibo. At way back, andun po ako sa Saudi Arabia pa. Isa na po akong music minister. Sino po ang ministry ko po? Subalit sinasabi, tuwing may araw po na pagkatapos ng prayer meeting o practice, yung pong aming pastor ay nagkakandak po ng mga teachings lesson, mga discipleship, at minsan, kung nagturo po sa amin how to prepare lessons, paano mag-message, paano tumayo dito sa pulpito. Palagi po akong nakaupo sa likod, yung pong pwesto ni Sister Eva ngayon. Kasi nag-uumpisa pa lang, pagkatapos umaalis na ako, tumatakbo na. Hindi mo na ako makita doon. Kasi lalo na pag ang topic, paano mag-prepare ng lesson, sabi ko hindi ako doon, hindi ako gifted doon. Ayokong tumayo sa harap. Yung mga kasabayan ko po, pagkatapos nilang pagawin na kung anong mga topic nila, then tatayo sa harap, i-share po nila yung kanilang mga nakikita ko, takot na takot ako. Kaya tuwing nag-share, nagtuturo yung aming pastor, andun ako sa likod, maya-maya wala na ako. Ganun po ako, mahiyaan po ako noon. That's what my weakness is. Subalit kung ginamit ko po yung weakness na yun, siguro hindi na ako nakatayo ngayon dito. And po, kaya wag pong yung pong weaknesses nyo, kung ano man yun, wag nyo sabihin, hindi ako dyan, wala ako dyan. Di po, subalit sinabi po ng ating Panginoon Diyos, basahin ko po sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, and He said to me, my grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness.
Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Amen po ba? Kung gusto lang po natin mag-serve sa ating Panginoon Diyos, yung pong ating kahinaan ay papalitan po ng Panginoon Diyos ng kalakasan. Amen po ba? Purihin pong Panginoon Diyos. At kaya minsan din po nung nagsisit-in ako, maibalik ko lang, kaya minsan nung itinuro po sa amin yung tabernacle, kaya na matandaan ko po yung nagturo po si pastor dito ng tabernacle, kaya lang patungkol sa praise and worship. That time po ay patungkol po sa redemption. Kaya nung tinagturo si pastor dito, alam ko na po yung yung mga sukat, ay hindi sukat kung paano po yung umpisa hanggang matapos Holy of Holies. Paano na lang iniisip ko ngayon, siguro kung hindi ako nag-cutting class, siguro mas marami pa akong natutunan noon. Kaya po pag nagtuturo ng ating Panginoon Diyos, yung pong ating pandinig ay huwag po nating ikat. Marami po tayong matutunan at sa pagdating ng araw, magagamit po natin yun. Amen po ba? Kaya, do not use our weaknesses as an excuse of not serving God. Next is, do not use our failures, discouragements, is not continuing in serving God. Maaring sa ating pagsisilbi, nagsisimula pa lamang po tayo, nadidiscourage na po tayo, parang may nagsasabi, may bumubulong sa ating isipan na hindi mo kaya yan. Actually, that happened also to me. Kahit noon, magsasalita ako rito, kumisan merong nag-ano ng diablo sa aking isipan, di ka marunong magsalita. Parang ganun. Why? Bakit po tayo nagkakaroon ng discouragement? Ang Satan po, ini-inject po sa ating isipan, hindi mo kaya yan. Bakit po? Natakot, tama. Takot kasi kayo po, meron pong potensyal. At yun po, ayaw niyang mag-grow po. Kaya pag na-discourage po kayo, huwag niyong pansinin po yung pabayaan po ninyo. Minsan siguro, tinawag tayong mag-opening prayer, nag-MC, at kung minsan merong naririnig po tayong hindi maganda, hindi po kagawaan po ng diablo yun upang huwag tayo magpatuloy kasi takot ang diablo sa iyo. Kasi pagdating ng alam niya na may potential ka, may potential tayo. Amen po ba? Kaya wag po tayong patalo, yung discouragement po ay wag po nating pansinin. Amen po. Ito po, basahin ko po sa Psalms 40, chapter 40, verse 1 and 2. I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my cry, and He also brought me up for a horrible pit out of the miry clay, and set my feet upon the rock, and established my steps. Amen po. Sa paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos, meron pong mga essentials. Ito po, naisip ko lang in tatlo. Maaaring meron pa kayo maisip na iba. Minsan, itong una, na-share ko na rin po ito, kung ito pong kailangan upang makapaglingkod tayo. Without this, I don't think makapaglingkod po tayo. One is our time, our availability to God. Amen po. Meron po, binigyan po tayo ng Panginoon Diyos ng talent, gift, pero kung hindi po tayo magpapagamit, yung wala po tayong oras, I don't think, kasama na po sa musicians, kailangan po at medyo sabi nga mahirap dahil ang aga-aga dito at huling uuwi. Subalit, kailangan po yan. Kung hindi po natin ipagkalob yung ating oras, kung ano man po to, pagluluto, kung wala kang oras magluto, hindi ka makapagluto. Di po ba? But if we give our time to God, it's not only time, kundi yung availability po natin. Amen po ba? Hallelujah. Yun pong isa. Pangalawa is, ito yata yung nailagay ko dyan. I'm going to read Mark chapter 1, verse 17 and 18. Ang sabi po rito sa Mark 1, 17 and 18, Then Jesus said to them, Follow me and I will make you become fishers of men. Sa verse 18 po, they immediately left their nest and followed Him. Babasahin po natin, mapapansin po natin, yung mga disciples na immediately they followed God. They followed Jesus. Kaya po, yung pong oras nila, imbes na andun sila sa pangingisda, they follow Jesus. They give their time
para po maglingkod. Amen po ba? Ganun din po ba tayo? Amen. Mahina po yung amen. Second is desire to serve God. We have time, but if we don't desire to serve God, if we do not have desire to serve the kingdom of God, baliwala po. Di po ba? Andun po dapat yung mainit natin, yung nag-aalab nating puso na mag-serve po tayo. We have to desire. Amen po ba? As in Peter chapter 4, 1 Peter 4:10, as each has received a gift, minister it to one another as good steward in the manifold grace of God. If anyone speaks, let him speak as the oracle of God. If anyone ministers, let him do as with ability with God supplies, that in all things God may be glorified through Jesus Christ, to whom belong the glory of the dominion forever and ever. Amen. Amen po. So first po, dapat yung pong available time natin. Second is we have ang ating desire na maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Amen po? Ang pangatlo po ay, as I mentioned earlier, na yung pong gift and talents po natin. Amen po? Gamitin po natin yung gift and talents. Kaya, kung meron tayong yung oras natin, binibigay natin sa maglingkod at dinedesire natin to at sabayan natin yung talent po natin, ay yung gift po natin, ay andun po yung magandang paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Dito po sa tatlong ito, magbigay nga kayo ng halimbawa ng kung anong ministry nyo gustong pasukan at tignan po natin kung papasok po ito. Sa music, salamat po sa share ni pinos ni Sister Carmel. Dun sa 7 yata yun. Na 5 is you should be a good tither. Second is follow to leaders. Third is submissive yung pangalawa. Pangatlo ay yung ating pong time. Sabi pong ganun, huwag palaging late sa service. At yun po, 5 sabing ganun, ito lang yata magagawa ko. But, kailangan po sa music, halimbawa, ay kailangan po yung time. Una na kami pupunta rito, huli kaming uuwi. But praise God, ito po'y para sa kapurihan ng ating Panginoon Diyos. At kung, amen po, to God be the glory. At yung pong pagde-desire, kailangan po, kasi kung walang desire na maglingkod sa ating Panginoon Diyos, hindi ka po maglilingkod. At pangatlo, itong talent na ito, para sa akin medyo optional to. Kasi yung pong paglilingkod, halimbawa na lang, pagluluto, gusto mong sumama sa kitchen ministry, at masasabi mong, di naman ako masarap magluto. I don't have a gift. I don't have a talent in cooking. But if you give time and you desire to cook, magagawa po ninyo. Kahit siguro, yung pong talent na ito ay nade-develop. Maaring kokonti yun, subalit pag pinagyan natin ng time, available tayo at dinesire natin, yung pong maliit na yung pong yan, na paglilingkod, lalaki po yan. Ayan po ba? At ganun din po sa sa tamburin, kahit na hindi ka man marunong sumayaw, walang kung tatanggapin nila, subalit natututunan, di po ba? As long as you desire, amen po ba? Kaya, yung pong ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos, ay, ibigay po natin. Now, next question is, why do we need to serve God? Amen po. Basic, sabi na, alam ko po lahat tayo alam na ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. God gave His best, yung ang kanyang anak, ang Panginoong Jesus sa atin. At Jesus Christ, He redeemed us at hindi po niya ininda yung kahit na crucify siya at He didn't complain, He obeyed God, Father. In return, at yun pong ating, yun man lang po ang gawin natin to serve Him back. Ayan po ba? Kung isipin po natin yung nagawa po ng ating Panginoon Diyos sa ating buhay,
baliwala, kung sabihin, yung pong paglilingkod natin ay, yun pong dapat kagalakan natin. Para bang binigyan ka ng pera o binigyan ka ng trabaho ng amo mo, bilang sukli mo sa kanya, gawin mo yung maganda mong trabaho. Ayan po ba? Kung dito po sa lupa, meron po tayong mga employer. Meron po tayong employer, yung pong gusto natin i-impress ng ating employer, di po ba? We give our best to our employer na ayaw po natin malate sa trabaho, gusto natin malinis yung ating gawa. Ganun din po dapat sa ating Panginoon Diyos because in heaven, sa ating spiritual life, ang ating employer po ay ang ating Panginoon Diyos. Amen po ba? At mamadaliin ko na po at sinasabi na sa akin, wala na raw po akong oras. Kaya basahin ko lang po meron pa sana akong sa Matthew 6:19-21. Sino pong may Bible, basahin mo lang po. Matthew 6:19 and 21 po. Do not lay up for yourself treasures on earth, where moth and rust destroy, and where thieves break in and steal. But lay up for yourself treasures in heaven, where neither moth nor rust destroys, and where the thieves do not break and steal. Tama po, sabi, dito sa lupa, nag-iimpok po tayo ng kayamanan, okay lang po yun. Pero yun po ay nawawala. Subalit kung ano po tayo sa kalangitan, kakaroon po tayo ng reward. Meron po nag-post sa Facebook tungkol po kay Steve Jobs. May nabasa po ba kayo? Sabi niya, yung pong kayamanan niya, yung kanyang naipundar ay baliwala pala. Yung pong mga taon na binuhay ang kanyang buhay na gusto niyang maging successful siya, bagamat yung message na yun ay hindi po biblical o ano, pero yung pong parang sinabi niya, baliwala yung buhay ko, yung bang kayamanan ipinundar ko, totoo po yun kasi nawawala. Kaya bilang dito, mas maglingkod na po tayo sa ating Panginoon Diyos kasi magkakaroon po tayo na reward. Our employer is God. Amen po ba? Basahin ko po sa Colossians 3:23, madalas ko pong i-share ito, 23 and 24. Malapit mo tayong matapos. 1 minute na lang. I just want to share yun. Colossians 3:23. Ito po, naging paborito ko pong sa 23 and 24. Whatever you do, do it heartily as to the Lord and not to men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen po ba? Kaya po sa ating gagawin, kung minsan sa ating paglilingkod, huwag pong isipin sa music man, huwag niyo isipin, si Brother Romel gusto niya akong maaga. Hindi po. Isipin po ninyo, naglilingkod po tayo pare-pareha sa ating Panginoon Diyos. Huwag nyo kaming intindihin. Kasi ang magre-reward po sa atin, sa inyo, sa akin, ang ating Panginoon Diyos. Sa 24, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Amen po ba? Kaya sa ating paglilingkod po sa ating Panginoon Diyos ay ibigay po natin ang ating the best. Doon po sa sinabi ko kanina sa ating text ay ang kinalulugdan po ng ating Panginoon Diyos, yung pong the best na, bagamat ang the best, hindi po pare-parehas ng bawat isa, meron pong sa kanya, katulad ko siguro, if you compare me and Pastor, hindi ko po maabot yung kanyang yung ganun pong pagmemensahe na, but kung ibigay po natin ang ating the best sa paglilingkod, sa kung ano man po yung ministry na ating gagawin na talent na pinagkaloob ng ating Panginoon Diyos, ay kinalulugdan po ng ating Panginoon Diyos. Ano ba? Challenge. Andiyan po, pero hindi ko na po ilalagay, hahanapin ko pa. Do we want to serve our God with our best? Amen po, are we serve? So, yun po, ang aking pong conclusion ay sa Mark 12:30 and 31, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no commandment greater than this. Yun po ang aking mixing exhortation sa hapon na ito, at magpasalamat po tayo sa ating Panginoon Diyos. We thank you, Lord God, sa oras na ito, sa mensahe mo,
At nawa, Panginoon Diyos, ay napakinggan at naintindihan namin ang iyong salita at lalo-lalo, Panginoon Diyos, na maipamuhay namin that we have to serve you, Lord God, with all our strength, with all, Panginoon Diyos, with all our best, Panginoon Diyos, for your glory, Panginoon Diyos. To you all the glory, Father. This we pray in His mighty name. Amen. Thank you, Pastor Romel. And I do believe everybody has talent. Kaya gamitin natin ang mga talent natin. So let's continue our praise and worship. Hallelujah. Get ready, everybody. Let's ready for our praise and worship. Hallelujah. We will lift our Lord, His name. We will lift Him up. Hallelujah. Uy, pakya. Come on, everybody. Get ready with your hands, your hearts, your feet. To save the world.